Pwede ba tayong pumunta sa Science Museum? Tanong ng aking anak na may mapag-asang mga mata. Hindi muna ngayon, Mija, automatiko kong sinabi. Tumango siya, naunawaan ang code. Hindi muna ngayon talagang nangangahulugang hinding-hindi sa aming financial reality. Nagtatrabaho ako bilang medical assistant na tumutulong sa mga pasyente buong araw, pagkatapos ay kumuha ng weekend shift para sa dagdag na pera. Ang aking mga kamay ay umaaliw sa mga estranghero, habang ang aking sariling anak ay nakakarinig ng hindi muna ngayon sa mga simpleng kahilingan. Sinisundo ng aking dating asawa ang aming anak sa kanyang bagong truck na may kanyang bagong pamilya sa loob. Umuwi siya na nagkukwento tungkol sa kanilang mga plano sa bakasyon. Ako ay ngumingiti habang ang aking puso ay nababasag sa mas maliliit na piraso. Inimbita ng kaklase ng aking anak siya sa isang birthday party sa trampoline park. Ang imbitasyon ay nagsabing hindi kailangan ng regalo, ngunit alam ko na hindi iyon totoo. Gagawa kami ng dahilan upang hindi pumunta. Tumigil na siya sa paghingi ng mga bagay na alam niyang hindi namin kayang bayaran. Ang 9 na taong gulang ay hindi dapat maunawaan ang mga pananalapi ng pamilya ng ganito. Ang kanyang pagprotekta sa akin ay mas masakit kaysa sa anumang kahilingan na maaari niyang gawin. Natagpuan ko ang isang listahan sa kanyang notebook na may pamagat na kapag may pera na kami. Mga simpleng bagay tulad ng pizza delivery, bagong sapatos, weekend trip. Ang bawat item ay pakiramdam na isang checkmark ng pagkabigo laban sa aking pangalan. Napansin ng senior phlebotomist na si Isabel na ako ay umiiyak sa supply room pagkatapos ng isang mahirap na pasyente. Sa halip na magtanong kung okay lang ako, tinanong niya gaano katagal na mula nang tumigil ka sa pangarap. Si Isabel ay isang single mother din, 15 taon na ang nakalilipas. Itinayo niya ang isang phlebotomy training business mula sa kanyang kitchen table. Ang iyong mga kamay ay perpektong kumukuha ng dugo, sabi niya. Turuan ng iba kung paano para sa 3 beses ng iyong hourly rate. Ang aking unang estudyante ay isang nursing assistant na nagnanais na umunlad ang kanyang karera. 3 Saturday session sa aking living room ang nagbigay sa akin ng higit pa sa 1 linggo ng medical assistant shift. Pumasa siya sa kanyang certification sa unang subok. Kumalat ang salita sa pamamagitan ng medical community. Sa lalong madaling panahon ay mayroon akong waiting list para sa mga klase. Ang aking anak ay tumulong sa pag-set up ng training materials, iniisip itong masayang medical play. Hindi niya alam na itinatayo namin ang aming pagtakas. Sinabi ko sa aking anak na maaari na kaming pumunta sa Science Museum ngayon. Ang kanyang nalilitong tingin ay sumira sa aking puso, tumigil na siya sa paghahangad nito mga buwan na ang nakalilipas. Kailangan kong ipakilala muli sa kanya ang pagkakaroon ng mga pangarap na natutupad. Ang aming trip sa museum ay pakiramdam na unang date, awkward at maganda. Patuloy niyang sinisuri kung talagang okay lang, kung talagang kaya naming bayaran. Ang pagtuturo sa kanya na tumanggap ay tumagal ng mas mahaba kaysa sa pag-save ng pera. Ako ay umalis sa aking weekend per diem shift nang matatag ang kita ng aking pagtuturo. Nag-alok sa akin ang ospital ng mas maraming oras, ngunit walang halaga ng overtime ang maihahambing sa pagtatayo ng aking sariling hinaharap. Tinanggal namin ang unang item sa kanyang listahan na kapag may pera na kami pizza delivery sa isang school night. Ang ordinaryo ay pakiramdam na pambihira dahil pinili namin ito, hindi dahil ito lang ang kaya naming bayaran. Ang aking negosyo ay lumago hanggang sa punto na umarkila ako ng isang maliit na training space. Ang mga medical assistant at nursing student ay pumuno sa aking mga klase lingguhan. Ang bawat certification ay pakiramdam na isa pang pamilya na itinaas. Nakita ng aking dating asawa ang pagbabagong anyo nang kunin niya ang aming anak. Mukha kang naiba, sabi niya. Ako ay ngumiti at nagsabi iba ako. Ang power shift ay halos mahawakan. Binayaran namin ang lahat ng aming medical debt mula noong ako ay uninsured. Ang panonood sa mga balanse na yon na mawala ay pakiramdam na pag-alis ng mabibigat na kadena. Ang healthcare ay hindi dapat magpa-bankrupt ng mga pamilyang nagtatrabaho sa healthcare. Ang aking anak ay nagsimula ng isang bagong listahan na may pamagat na mga bagay na ginawa namin. Ang bawat entry ay pakiramdam na isang victory lap sa paligid ng aming dating mga limitasyon. Ang psychological shift ay kasing importante ng financial one. Ngayon ay nakikipagsosyo ako kay Isabel sa advanced certification courses. Ang mag-aaral ay naging business partner. Sinasabi niya na nagtuturo ako ng may higit na empathy,
dahil naalala ko ang pakikibaka upang matuto. Bumili kami ng aming unang bahay, isang maliit na bahay na may bakuran para makapaglaro ang aking anak. Ang katatagan ay mukhang mortgage payment sa halip na pagtaas ng upa at inspeksyon ng landlord. Ang ina ng kaklase ng aking anak ay naging aking estudyante. Nais niyang baguhin ang karera mula sa retail hanggang healthcare. Ang bilog ay pakiramdam na magandang kumpleto, wala nang paghahambing, magkabilang paglago na lang. Nagtatrabaho pa rin ako bilang medical assistant part-time, ngunit ngayon bilang isang consultant na nagtuturo ng bagong staff. Ang dating survival job ko ay ngayon ang aking teaching laboratory at source ng networking. Ang aking anak ay nais na maging doktor ngayon, na-inspire ng aming mga pag-uusap sa medical. Sinasabi niya na magkakaroon siya ng kanyang sariling practice at magturo din sa iba. Ang pagbabago sa hangarin mula sa kakulangan hanggang serbisyo ay nangangahulugang lahat. Naggo-volunteer kami sa libreng health screening sa aming komunidad. Ang aking anak ay tumutulong sa paperwork at pagbati. Ang pagbibigay pabalik ay pakiramdam na nagpapagaling sa aming sariling paglalakbay sa bawat taong aming tinutulungan. Nagtuturo na ako ngayon ng financial literacy workshop para sa mga healthcare worker. Ang bawat tao na aking tinutulungan na makatakas sa paycheck-to-paycheck cycle ay pakiramdam na pagsira ng isa pang link sa chain ng kahirapan ng medical worker. Ang aking anak ay tumutulong sa training materials para sa aking mga pinakabatang estudyante. Ipinapaliwanag niya ang mga pamamaraan sa simpleng wika na nauunawaan ng mga bata. Ang mag-aaral ay naging pinakabatang teacher's assistant. Mayroon na kaming vacation fund ngayon, isang bagay na hindi ko kailanman naisip na posible. Ang pagpaplano ng isang trip ay pakiramdam na isang pagdiriwang kung gaano kalayo ang aming narating, hindi isang financial stress test. Ang single mother na nagsabing hindi muna ngayon ay natutunan na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, ito ay ang pagkakaroon ng kakayahang sabihin ang sa iyong anak, pagsira ng mga generational pattern, at pagtatayo ng isang pamana ng posibilidad. Ang aking negosyo ay tumutulong na ngayon sa iba pang mga single mother sa healthcare na simulan ang kanilang mga teaching practice. Ang bawat launch ay pakiramdam na pagpaparami ng impact lampas sa kung ano ang magagawa ko mag-isa. Ang mag-aaral ay naging multiplier. Mayroon kaming pader ng mga larawan ng student certification sa aming bahay. Ang bawat graduate ay kumakatawan sa isang pamilyang itinaas sa pamamagitan ng mga karera sa healthcare. Ang pader ay nagsasabi ng aming kwento ng pagpaparami. Sumulat ang aking anak ng sanaysay sa paaralan tungkol sa ang tunay na kahulugan ng hindi muna ngayon. Ipinaliwanag niya kung paano ito nagmula sa code para sa hinding-hindi hanggang hayaan mong tingnan ko ang aming kalendaryo. Umiiyak ang guro sa pagbabasa nito. Minsan ay ginagamit ko pa rin ang pariralang, hindi muna ngayon, ngunit ngayon ito ay tunay na nangangahulugang pagsuri ng scheduling, hindi pananalapi. Ang parehong mga salita ay nagdadala ng ganap na naiibang bigat at katotohanan. Plano ng aking anak na magtrabaho sa aking negosyo sa panahon ng high school. Nais niyang mag-ipon para sa kolehiyo at matuto ng entrepreneurship. Ang siklo ng stress sa pananalapi ay nagtatapos sa kanyang paghahanda at pagpaplano. Sinimulan namin ang isang scholarship fund para sa mga single mother na nagnanais ng healthcare training. Ang bawat tatanggap ay pakiramdam na pagbabayad pasulong ng oportunidad na ibinigay sa akin ni Isabel. Ang mentorship chain ay patuloy na hindi nasira. Ang ospital kung saan ako nagtrabaho ay ngayon isang kliyente para sa staff training. Ang aking dating boss ay umuupa sa aking kumpanya upang sanayin ang mga bagong medical assistant. Ang empleyado ay naging vendor. Nauunawaan na ng aking anak ang pera bilang isang tool para sa mga pangarap ngayon, hindi isang pinagmumulan ng stress. Nagsisave siya, gumagastos ng matalino, at nagbibigay ng buong puso. Ang financial education ay nangyari sa pamamagitan ng pamumuhay, hindi pag-lecture. Minsan ay kumukuha pa rin ako ng dugo, ngunit ngayon ito ay upang ipakita ang perpektong teknike para sa mga estudyante. Ang parehong mga kamay na kumakatawan sa kaligtasan ay ngayon kumakatawan sa mastery at kahusayan sa pagtuturo. Ngayon kapag humihingi ang aking anak ng isang bagay, hindi ko naririnig ang mga dolyar o nakakaramdam ng panik. Naririnig ko ang pag-usisa at posibilidad. Ang hindi muna ngayon ay pinalitan ng gawin natin itong mangyari at talagang ginagawa natin.